Taurus, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbabasa, Taurus. Ikokonekta natin ang iyong enerhiya sa mga araw na ito. Tandaan na ito ay pangkalahatang pagbabasa lamang. Kokonekta ako sa mga gabay at guro upang makita kung ano ang nakasulat sa langit para sa iyo. Tingnan natin kung ano ang sasabihin nila sa atin. Sumangguni rin sa iyong moon sign at ascendant dahil may mas maipakikita pa ito sa iyo. Mayroong sitwasyon na magtutulak sa iyo na maglakbay patungo sa loob, hindi ba? Maglakbay mula sa loob ng iyong sarili. Ginagawa nitong konektado ang malalim na paggalugad na iyon sa iyong boses sa loob, sa iyong kaluluwa, at makatutuklas ka ng isang bagay na may kaugnayan sa iyong nararamdaman, sa misyon ng iyong buhay sa tunay na kalikasan. Ang paghimay sa iyong seek ay magbibigay daan upang maipamalas mo ang isang bagay mula sa lugar na iyon. Kaya dapat sundin ang gabay na iyon sa loob. Dapat sundin ang landas na itinuturo sa iyo na tahakin sa sandaling ito. Ang impresyong iyon na nanggagaling sa wala ng iba kundi mula sa iyong kaluluwa. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng mga anghel sa atin, Taurus. Ang mga pagbabasang ito ay pangkalahatan. Maaring kung minsan ay tumugma sa iyo, kung minsan ay hindi, ngunit higit pa roon. Kung nais mong talakayin ang iyong partikular na kaso, maaari kang mag-schedule ng personal na pagbabasa sa akin. At gagawin mo ito sa pamamagitan ng website. Lagi mong makikita ang address dito sa iyong video at mayroon ka ring nakapin na komento sa iyong sign para madali kang makapunta sa pahina. Bueno, ang iyong pagbabasa ay nagsisimula ng napaka-interesante at nagpapatuloy ng mas interesante dahil nagsisimula ito sa progreso at nagtatapos din sa transformasyon at pagbabago. Hindi ba? Kaya naman ang gabay o boses sa loob na iyon na nagdadala sa atin sa direksyong iyon ay may malaking kinalaman. Dahil sa huli, ang Knight of Coins ay nagsasabi sa atin tungkol sa isang malay at responsableng pagkilos patungo sa isang layunin. Ang Ace of Coins ay isang mapagkukunan na maaring kailanganin mo sa sandaling ito na nanggagaling sa isang bagay na nahahawakan, konkreto, na nagdadala ng isang practical na solusyon, hindi ba? Maaring ito ay pera, maaring trabaho, maaring mga pagkakataon, maaring isang relasyon, maaring isang tao na nagdedesisyong sumulong upang patatagin ang isang bagay na iaalok sa iyo sa paraang responsable at iyon para sa iyo ay maaari ring maunawaan bilang isang mapagkukunan. Ano man ang mangyari, nararamdaman ko na ang linggong ito para sa iyo ay magiging linggo ng swerte dahil ang Ace of Coins ay iyon, ito ay suwerte, ito ay paglawak, at ito ay isang bagong simula. Isipin mo na kung ikaw ay nagbubukas ng mga pinto sa mga bagong bagay at binabago mo ang ilang paraan na hindi na tumutugma sa iyo mula sa kung paano mo pinamamahalaan ang iyong ekonomiya at iyong mga mapagkukunan, ang iyong oras at iyong mga relasyon, ito ay isang bagay na napaka-interesante na lumilitaw at ipinapahayag. Dahil ikaw ay nagpapalaya mula sa mga paghihigpit, ikaw ay nagpapalaya mula sa mga sitwasyon kahit na nung nakaraan na naging komplikado tungkol dito at hindi hinahayaan na maabot mo ang mga mapagkukunang ito. Dahil ito ay papalapit na, ikaw ay naghihintay nito, ikaw ay nakakaramdam, at ako ay nagkukumpirma sa iyo. Napapalapit na ang isang kinabukasan na napakayaman, napakapaborable para sa iyo. At ikaw ay kumikilos din sa paraang mas malay at mas tumpak dahil ipinapakita sa iyo ng realidad ang ibang bagay. At ang kalooban mo ay nakaayon sa realidad na ito. Dahil hindi mo nilalabanan ang banal na patnubay na ito, na panloob na gabay, nagiging posible itong lumitaw at magbukas para sa iyo. Mararamdaman mo ang suporta ng langit at material na suporta para maisakatuparan mo ang pag-anlad na ito at maayos mong maiplano ang lahat. Dahil naroon ang kabalyero ng mga barya para sa pera, trabaho, hanap buhay, karera at sa anumang nais mong gawin na magbibigay sa iyo ng kita. May isang tao na maaring lumalapit sa paraang mapagkakatiwalaan at matatag upang mag-alok sa iyo ng isang bagay, isang taong tapat, isang taong lubos na nakatuon sa pagbibigay sa iyo ng isang bagay na tatanggapin mo rin bilang isang bagay na napakapaborable at maging indikasyon na natapos na ang paghihintay na iyon at magsisimula ng ayusin ang mga detalye tungkol dito. Isipin mo kung ito ay isang relasyon, isang bagay na bubuin mula sa kung ano ang isang simula,
na napakapangako upang sumulong na lumalago araw-araw at nagtatrabaho araw-araw para dito. Gayon din ang maaring maging isang negosyo, ikaw din, hindi ba? Malinaw na ang mga ito ay mga barahan ng lupa at kinakausap tayo tungkol sa iyong progreso na napakahusay sa sandaling ito. Ito ay isang magandang linggo para sa iyo na balangkasin na ang proyektong iyon at maaari ka ring magsimulang mag-ani. Maaaring ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa trabaho ay diretsong magbago at makatanggap ka ng ilang uri ng promosyon at magsimulang, gumalaw ng iba, hindi lamang dahil mayroon kang mga pagkukunan, kundi dahil mayroon kang mga panukala na nagpapaging posible yun. Tingnan mo ang Three of Coins. Ang Three of Coins ay isang barahan na lubos na kapaki-pakinabang kapag nais nating patatagin ang mga bagay sa antas ng mga proyekto sa trabaho at tayo ay nakatuon sa pakikilahok ng maayos sa pagpapalawak din patungo sa ibang mga tao, hindi ba? At mayroon kang Wheel of Fortune at mayroon kang barahan ng Two of Wands. Sinabi ko sa iyo na ang linggong ito ay isang linggo ng suwerte para sa iyo at kinukumpirma ito ng Wheel of Fortune. Alam mo na ang mga bagay ay nagbabago, hindi ba? Nagbabago ng siklo, nagbabago ng sitwasyon. Ngayon ang maaaring nagpapabagal sa iyo. Sa loob ng ilang oras ay maaaring bumibilis na, hindi ba? At bumibilis ang may kinalaman partikular sa iyong bulsa, sa iyong trabaho, sa iyong ekonomiya, sa mga pagpupulong na maaari mong makuha na magiging napakaproduktibo. Sa promosyon, gaya ng sinasabi ko sa iyo, na maaring ialok nila sa iyo o ikaw mismo ay maayos na maipakita ang iyong mga talento, bertud, at kakayahan sa proyektong iyon mula sa kung ano ang pagbuo na iyon. Maaaring ikaw ay naghihintay sa pagkakataong ito, gaya ng pagkakataong iyon sa trabaho, pagkakataong iyon din para sa sertipikasyon upang magpakita o mag-apply sa isang posisyon sa trabaho, o maaaring ikaw ay makipagkasundo sa isang tao ng tama mula sa kung ano ang panukalang ito at isang pag-uusap, hindi ba isang pag-uusap na napaka-interesante kung paano ayusin ang mga isyu sa isang relasyon, kung iyon ang kaso, mula ngayon hanggang sa hinaharap dahil mayroong paglawak, ito ay isang pananaw sa hinaharap kung saan susuriin kung ano ang gagawin sa kung ano ang inaalok sa iyo ng taong ito, hindi ba? Maging ito man ay sa antas ng material, sa antas ng buhay, o sa antas ng emosyonal, dahil ang Two of Wands ay inilalagay ka sa harap ng kung ano ang mga opsyon, hindi ba, at mga pagsusuri. Maaring ikaw ay nagtaktak na, hindi ba, kung ano ang isang panukala na iyong sinuri. Ngayon, sa linggong ito, maaring ikaw ay nagpaplano na kung ano ang maaring maging kinabukasan ayon sa kung ano ang nakikita mo nang nagaganap, hindi ba, na iminumungkahi sa iyo na gawin. Kaya nararapat na simulan mo ng pag-aayos ng iyong agenda na tingnan mo ng sigurado ang mga hakbang na iyong gagawin. Isipin mo na ang ginagawa mo rito ay ang pagpapatupad ng isang pangarap at ang pangarap na iyon ay nagpapaging posible na lumawak ito at na ikaw ay lumago kasama nito sa bisa ng ibang tao o ibang tao kung iyon ang kaso dahil dito ay mayroong pagbubukas, mga material na pagkakataon partikular. Dahil ito ay isang sitwasyon na mangangailangan ng pagpaplano, gagawin mo ito, ang tamang pagpaplano, dahil mararamdaman mo na mayroong malaking gantimpala. At tingnan mo ang mayroong ka rito, isang kahangahangang baraha gaya ng Wheel of Fortune na nagpapahiwatig sa atin na ang lahat ay gumagalaw. Patungo saan ito gumagalaw? Patungo sa masaganang hinaharap. Ito ay gumagalaw at nagbabago upang ang iyong mga bagay ay magbago at maipapanibago mo ang isang bagay sa antas ng trabaho upang ang pamumuhunang iyon ay mapatibay dahil ito ay maaring isang bagay na matagal nang pinagtatrabahuhan, Taurus. Kaya sinasabi niya ang tungkol sa mga hakbang at mga taong nagpapakilos nito. Isipin mo na mayroong Ace of Coins, kaya iyon ang mapagkukunan na maaring dumating mula sa taong iyon na naglalakas loob na magbago upang ang iyong buhay ay magbago sa antas ng ekonomiya, o ito ay isang napakaangkop na sandali upang dumating ang mga tamang tao at mga tamang panukala na nagpapabago sa iyong ekonomiya. Ganon din kung tayo ay nagsasalita tungkol sa isang relasyon, mayroong relasyon na nagbabago patungo sa kung ano ang ibinahaging kaligayahan at nagiging mas dinamiko. At ikaw ay maaring, naroon na nakikita kung paano mo gagawin ang intensyon na ito, hindi ba? Ang taong ito ay nag-aalok sa akin ito. Ako ay nakatayo na sa seguridad na inaalok sa akin ng taong ito dahil malinaw na mayroong Ace of Coins, kaya iyon ay magiging napakatatag. At kailangan kong makita na ang lahat ng ito na inaalok sa akin
ay ipinapakita sa akin sa mga pangyayaring ito ay gumagalaw pabor sa akin. Kaya naman ito ay isang sandali talaga para samantalahin mo at mabuhay sa pagbabagong ito, sa dinamismo na ito, sa paraang pinakamapangahas na posible, sa diwa na walang anumang indikasyon na nagsasabi sa atin tungkol sa mga harang o mga sagabal. Ikaw ay umaalis sa isang sitwasyong salungat at komplikado kung saan sa ilang mga kaso ay nabigo pa nga ang mga proyekto, mga plano o isang relasyon. Muli mong binabawi ang pag-asa higit sa lahat dahil tinatapos mo ang isang siklo, nagsisimula ka ng isa pa na may napakalaking tagumpay. Ipinapahayag nito na salamat sa pagbabagong iyon na ginagawa mo, ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa mga paghihigpit noon. Ang buhay ay gumaganti sa iyo sa pamamagitan ng mga konkretong pagkilos. Ikaw ay nagiging napakatumpak sa paggawa ng mga desisyon. Kaya ang nangyayari ay inaani mo na ang iyong ani. Iyon na itinanim mo ay nagbibigay na rin sa iyo ng mga bunga at natatanggap mo nga ang suportang iyon, ang tulong na iyon, ang mapagkukunang iyon na napakahalaga na pumapasok sa iyong buhay, na nakukuha mo at itinuturing mo bilang isang pakinabang na napakapaborable. Naging ikaw ay namuhunan ng isang bagay dati at ang pamumuhunan iyon ay isang malaking gantimpala gaya ng pagtatapos din ng mahirap na yugto na iyon sa buhay ninyo. At tiyak na ikaw ay nasa isang sandali kung saan ang pagbabago ay positibo at nagdadala sa iyo sa tagumpay at sa mabuting kapalaran. Kaya ang lahat ay maipapakita na tunay na paborablo. Marahil ang paraan kung paano lumitaw ang taong ito ay nakakagulat sa iyo o ang mga bagay marahil kung paano ito nangyayari rin dahil maari silang magbago ng kaunti ayon sa kung paano mo sila inaasahan o kahit na iniisip. Ngunit tunay na para sa iyo, ito ay isang sandali sa buhay na nagbibigay sa iyo ng maraming paglago na dapat samantalahin. Bueno, ang bilang tatlo ay napakahalaga. Ang pag-unawa na ito ay isang sandali para ikaw ay makalikha sa isang pangkat. Kailangan mong maging bukas, tumatanggap na umunlad kasama ang ibang tao. Bilang tatlo, bilang 30. Sa katunayan, hindi ba, ipakikita mo ang iyong pagka-orihinal, gaya ng sinabi ko sa iyo, ang iyong inobasyon. Hindi ko alam ang kung ano ang maaari mong i-innovate dahil mayroong isang mahusay na pagkakataon na ipapaalam sa iyo. Ngunit ikaw din ay magiging tagapagdala ng mahusay na mga balita. Ang dakilang talento na mayroon ka upang ipakita ay ang gagamitin mo para sa sitwasyong ito. Sa makatwid, ang paghahatid ng iyong mga ideya, ang paghahatid ng iyong nararamdaman, at ang pagdamdam din o ang paglalagay sa iyong sarili sa ugali ng pagiging optimistiko at positibo dahil iyon ang magtutulak din sa iba. Kung gaano ka mas mapanlikha at malikhain, mas magiging maganda ang labas ng lahat ng ito. Kaya magtitiwala tayo at magdedekreto tayo upang ang magandang enerhiyang ito ay samahan ka.